Nakakatuwang isipin na patuloy pa din ang pamamayagpag ng motor na nakuha na ang puso ng madla. Ngayong taon, andito na ang bagong Yamaha Mio Sporty Own Your Culture. Labis ako nabighani sa hatid itong bagong disenyo na umaabot sa modernong henerasyon. Silipin at suriin natin ang bawat detalye sa vlog na ito. This is Nea Adriano and let's jump right to it. Hey, what up? Good day na rin sa This is Nea Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, nandito ako ngayon sa Yamaha Motor Trade, Platero, Binyan, Laguna. Kasi may nakita akong bagong variant ng Mio Sporty. So gusto ko siyang i-check ngayong araw. And tara, pasok tayo sa loob. So yun, netizens, kasama na natin ngayon yung Mio Sporty. Napakaganda kasi ng kulay, sayan. So isa to sa mga favorite kong motor kasi very nimble, sobrang gaan dalhin, and maganda for daily commute. So sasuot ko na to sa helmet ko, tapos tingnan natin yung bawat detalye. Tara! So yun, netizens, ito na nga yung Mio Sporty na saya. Napakaganda ng kulay, no? Ayan, no? Bago na din yung decals niya, dito nakalagay Mio Sporty. Ang ganda ng fonts, very parang millennial yung looks niya. Sumasabay din sa summer. Nagustuhan ko tong kulay na to. Talagang pansinin sa kalsada. Yung iba kasi nagpapa-repaint pa ng ganitong kulay, pero ito, no need to repaint. Straight from the kasa, yan ay maaasahan yung kulay. Very good na talaga lalagay na sila ng ibang color variations. Actually, meron pa yung ibang kulay dito. Dito yung Find Your Trip na binlog natin last time. Tapos ito, ayan, ano bang kulay ito? Parang burgundy na magenta, no? Ayan yung mga Mio Sporty nila. So, bigyan lang natin ng quick look yung kanyang mga detalye. Ito, nagustuhan ko yung handle grips niya, very classic, easy to grip. Kadalasan itong Mio Sporty nakikita ko to sa mga nagbabasketball, tas pag may practice sa court, ito lagi yung dala. Dali kasi na itong dalhin, sobrang gaan lang dalhin. Tapos yun nga, very compact, maganda talaga siya for everyday use. Napakalawak ng legroom, kahit matangkad yung magdadrive, walang ka problema. Abot din yung seat height niya, ito lalagay ko sa screen. Abot na abot, kahit maliit na driver, 5'3" in height. Ito naka center stand po, pero abot na abot. Yan, napakaganda. Yung kanyang panel gauge is still analog display. As simple as it is, talagang premium yung dating niya sa akin kahit na analog display. Simple lang makikita mo, speedometer, ayan siya. Tapos may odometer sa gitna, fuel gauge, may Yamaha logo, turn signals, high beam, low beam. Pati itong kanyang side mirrors, dahon type na rin, sabay na dun sa mga Mio i125 tsaka Mio Soul i125. Napakaganda. Dati kasi bilog lang to eh. So mas stylish for me yung ganitong klaseng side mirror. Sa kaliwa na buttons, merong high beam and low beam. Tapos turn signals. Tapos busina. Pakinggan natin yung busina. Ito yung susi niya, nandito. So ganito yung susi niya, dalawa makukuha ninyo kapag kumuha kayo sa kasa. Di susi pa siya, of course, hindi pa siya keyless. Classic na classic eh. Wala ka nang dapat pag-uwin sa motor na to. Kung ano siya, yun na yun na talaga yung minahal ng tao dito, yung handling niya, yung kanyang hinahatid na classic na style. Ayan talaga, Mio Sporty, legendary na yan. Buksan natin, yan, on. Papahingan lang natin busina.
So ayun yung busina niya. Bagay na bagay sa motor, maliit lang yung sound. Kung gusto mo medyo astig, palitan mo yung busina. Pero for me, okay na yon. Gusto mo lang naman i-warn yung tao na talagang motor yung dadating. Ayaw mo naman na akalain nila na bus o truck yung dadating, di ba? So ayan, ang ganda din ito. Itong pagkaka-mount ng side mirror, ayan ang ganda niyan. Saktong-sakto tong pinaka takip niya dun sa tornilyo. Sa kanan naman, pwede kang may option ka kung papatayin mo yung ilaw o bubuksan mo. Yan, pwede mo siyang patayin para mas makatipid ka sa baterya, and then push start. Tapos ganda ng brake levers nyo. Very simple pero ang ganda ng kagat ng ganyang brake levers. Tingnan ko nga kung bubukas yung ilaw pag ginanto ko. Ay, hindi, kailangan talaga naka-start para bumukas yung ilaw. Kahit naka-on na sa susian, kailangan naka-start. So syempre wala pa tong gasolina, so di natin mapapa-start. Doon naka-activate na yung baterya niya doon. Kaya lang for releasing tsaka lang lalagyan ng gasolina. Pero okay lang kasi yun lang naman, very simple lang naman yung kanyang headlight. Bulb type pa din. Magandang bulb type na headlight pagka medyo tag-ulan kasi kitang-kita mo yung kalsada. And also, good thing na dyan siya nakakabit sa manibela kasi kapag lumiko ka, kita mo agad yung kalsada. Unlike kung dito sa pinaka body nakakabit, kailangan mailiko mo yung buong motor bago mo makita yung next na kalsada. Eh medyo hassle yun kung sobrang dilim talaga ng lugar. So very good na nandyan yung headlight. Tapos nandyan yung parang smiley niya na trademark. Ayan dito iba pinapalitan to ng kulay eh. Mayroong mga nabibili na abang. Isa pa sa maganda sa Sporty, sobrang daming parts and accessories, pati mga aftermarket. So mananawa ka talaga sa pagpoporma nito. Nilalagyan din dito, iba lalagyan to ng mga ilaw o kaya naman malalaking tornilyo. Tapos yung may Yamaha emblem dito, napakaganda, nagpapa-premium ng motor. Ang fairings niya, ganda ng paint job nung pagkasayan niya. Ito yung mga hindi kapitin ng alikabok, tsaka very malleable. Ayan, so kapag ka nabunggo ka, just in case, hindi siya magsha-shatter into pieces and magbe-bend lang to. Ang tires niya sa unahan is 70 by 90 by 14. Ayan, manipis na tires. And I think IRC na to. So IRC tires, very reliable. Talagang kahit mag-banking ka, hindi siya madulas. At the same time, siguro around 10,000 kilometers sa odometer, kayang-kaya niya na hindi siya palitin. Naka-hydraulic disc sa unahan, 14 inches wheels, napakagandang handling yan. And yun, dahil nga manipis ang gulong, mas maganda acceleration niya. Talagang very nimble. Neat yung design niya dito, ayan. Pwede mo siyang lagyan ng extension na tire hugger kasi medyo mahirap linisin kapag sumuksok dun yung mga putik. So okay na yan sa akin. Tapos ito naman yung kanyang pinaka legroom, yung gulay board kung tawagin. Wala siyang hook dito kasi ang hook niya nandito. Ayan, andyan yung hook niya. Ganda na itong design na yan, very simple lang. May mga nabibili ding aftermarket na matting. Kung ayaw mong madumihan to, pwede mong lagyan ng matting. Ito yung loob niya, very simple lang na plastic mat. Ayan, tapos biglang may tawid dito na glossy. Meron ditong singawan, ang ganda niya parang nag-a-add siya ng details. Yung angkas, meron pa rin tapakan, pero may option dito na pwede din yata kung sakasakali lang. Pwede din itong tapakan, kaya lang medyo maliit. So dito talaga, may abang na tapakan ng angkas. So yan, glossy naman yung dito. Sabay gradient siya, iba-iba na color palette ng blue hanggang sa maging cyan na siya. Ayan ang ganda. Parang yung sa dagat, yung kulay niya. Dito sa gilid, ito rin yung nagpa-stylish for me. May nakalagay din Mio, which is kulay yellow na Mio tas Sporty. Parang pabilog. Ganda nung font. Very millennial, kumbaga sabay na sabay sa generation ngayon. So siguro ito ang inaabot nito yung mas younger na user. Kasi the best din ng Mio Sporty for your first motorcycle for beginners. Napakaganda na dito ka matuto. Yung kanyang upuan din very premium na din yung datingan. Two-tone din meron din ditong iba, pero yung pinakaupuan is yan lang, yung parang bilog-bilog. Maganda yan, makapit yan sa kahit anong klase ng tela, kung ano man yung pants mo, makapit yan. Yung grab bar for the pillion ride, napaka-reliable din. Ang ganda ng style at ang pagkaka-mount. Di siya basta-basta matatanggal. So very good na ganyan yung kanyang grab bar. Yung tail light, steel bulb type din yung tail light niya. Pero maganda na full assembly lang siya. Wala ka nang maintindihin dito na mga nakahiwalay na turn signals kasi pwedeng mabali yon pag nadali ng angkas, pag sakay baba, o kaya naman yung iba, mga bata naglalaro, or even sa parking lot. So ito maganda, isang single full assembly lang siya, so nothing to worry about.
Very good sa long run. Ito pa is reflectorized din siya. Ayan. Yung plaka walang nakahiwalay para sa plaka na ilaw. Pero damay na siya dito sa pinaka tail light niya. Tapos ayan ang kanyang tambucho. Classic din ang itsura. Iba siya sa tambucho ng mga MIUI. Iba yung tawid ng tambucho nito. Also yung heat guard. Meron siyang parang protector na ganyan stainless. Ganda rin. Air cooled pa siya. Pero nothing to worry about kasi yung air cooling system is very good sa ganitong klaseng displacement. Hindi na siya mag-overheat. Tapos Euro 3 compliant na din. Ang likod naman na gulong is 80 by 90 by 14. Yan, manipis din ang gulong sa likod. So talagang madali itong i-maneuver. Maliksi ang motor na to. 14 inches wheels and also IRC. Yun nga lang is tube type pa, hindi pa siya tubeless, no? So pwede mo ipa-convert just in case mapudpud mo na tong stock na tires, convert mo na lang kasi nakamags naman. Pwede mo ipa-convert na lang to tubeless para medyo mas matibay, iwas sakit sa ulo. Sa likod naman is naka unit swing, monoshock unit swing. Yan, medyo stiff ang plane ng suspension nito, so it is made for cornering. Pero sa kalsada ng Pinas, which is medyo baku-bako, medyo matagtag kapag stiff yung suspension. Napakalinis ng design, no? Kasi malapit yung gulong sa tapaludo. So hindi tatalsik kung saan yung dumi, madali lang siyang linisin. Up to here, meron ding mga goma, rubber. So madaling linisin, hindi matatalsikan yung pillion ride mo. May kickstart, yun ang isa sa pinanagustuhan ko. May kickstart siya, just in case madiskarga yung baterya ng motor mo, meron kang backup na kickstart. May push start na, may kickstart pa. Yung mga motor kasi nowadays wala nang kickstart, pero dapat merong voltmeter. So ito may kickstart, just in case maabutan ka sa isolated na lugar, malayo sa mga moto shop, pwede mo pa rin siyang mapastart. Hindi yung tulakan na parang sa mga kotse. So yeah, may side stand siya and may center stand. I don't think na mayroon siyang kill switch sa side stand kasi ang nagsimula nun yung sa MIUI na. So yan, wala siyang, correct me if I'm wrong pero alam ko wala tong kill switch sa side stand. May mga bulsa din siya dito na asymmetrical, isang malalim, kasya isang buong kamay para sa mas malalaking bagay na pwede mo ilagay dyan, baso, tumbler. Dito mga easy access like coins. So pinaka lock nya meron din sa manibela. Yan, ganyan mo lang tapos nakalock na yan. Pag binunot mo to, yan, nakalock na yung manibela. So that's a very good thing na meron siyang ganong safety feature. Sa unahan naman meron siyang telescopic fork. Ayan, so maganda naman play nito nung suspension sa unahan. Medyo stiff lang din pero okay na yun, lalo na kung mabigat lagi karga mo. Tapos dito may Yamaha lang. Nahati yung kulay niya, naging black dito, which is nagpasimple lang sa kanya. Sabay pop up ng kulay, yung Saiyan. Yan, ang ganda. Pati dito, ang ganda ng style niya. May mga vents dito para sumingaw yung makina. Tapos meron siya ditong parang, ayan o, letter V. Ang ganda ng aesthetic niya for me. Maganda yung motor. Parang ang sarap sakyan kasi madali lang siya wash out. So ayan yung pwede nyo asahan. Ganda. So that's it for today's vlog. Ito nga yung Mio Sporty na Saiyan. Napakaganda ng kulay niya. For me, sulit pa rin siya ngayon 2021 kasi nga napakadaling dalhin and also very compact yung motor. Bagay na bagay for beginners and also for more experienced riders na naghahanap ng komportableng pang araw-araw. Okay na okay siya. So tatanungin natin ngayon kung magkano yung presyo. So yung nakita nyo ang daming stocks to, iba't ibang kulay. Available yan dito sa Yamaha Motor Trade Platero, Binyan, Laguna. Sama natin Sir JM, magkano po itong Saiyan na Mio Sporty? So yung Saiyan natin na Mio Sporty, SRP niya is 69,900 po. Pre-registration na po siya kung mag-avail mo tayo ng installment. Ang down payment niya lang po ay 6,610 or in cash out na po yun. Kasama na po yung LTO registration, notary doc stamp, Pioneer Insurance at may kasama po siyang helmet. Sa magiging monthly po niya for 3 years is 3,496, less 200 po pag updated. Ayun, maraming salamat. So kung gusto nyo talaga nitong motor na to, punta lang kayo dito sa Yamaha Motor Trade Platero, Binyan, Laguna. Tapos pwede nyo i-search yung CRC na subdivision, katabi lang niya to. So ayun, ano masasabi nyo dito sa Mio Sporty na Saiyan? Comment your thoughts below. Nagustuhan nyo ba siya? Sulit pa ba siya for you? So for me, sulit nga siya. Sinasabi ko na yung dahilan ko kanina. So ayun, that's it for today's vlog. Give this video a thumbs up and subscribe. Again, this is Ted Adriano. Always keep it cool and ride safe always.